Ipinadala ito ng taga-subaybay na si Josephine, isang nurse sa night shift sa isang dialysis clinic. Mag-alas 11:40 ng gabi, isa na lang pasyente sa wheelchair at malapit na magsara ang lugar. Lumabas ang mga nurse dahil may nag-iingay malapit sa mga basurahan. Pero ang pinakakakaiba ay nangyari sa loob. Sumigaw ang pasyente at tinakpan ng muka na parang may nakitang papalapit. Sa kwarto, mukhang walang tao. Pero sa refleksyon ng TV screen, lumitaw ang madilim na aninong nagbabago ng pwesto na parang papalapit mula sa likod niya. Refleksyon, epekto ng sugestyon, error sa kamera, o presensya na una lang nararamdaman ng pasyente. Ikaw ang magdesisyon. Kung may napansin kang detalye na di ko nakita, i-comment lang dahil minsan ang pinaka nakakatakot ay hindi agad lumalabas. Sa isang mainit na araw, isang dalagang nagangalang Ergi ang pumunta kasama ang isang kaibigan sa kuweba ng Liang dito sa Pilipinas. Ang plano nila ay maligo at magpalipas ng oras. Noong una, puro saya, malinaw na tubig, tawanan at pag-e-explore. Pero pagpasok niya sa mas malalim, nag-record siya ng video sa kuweba. Sa dulo, may lumilitaw na maputlang abong muka na may kumikislap na mga mata mula sa tubig nakatingin sa kanya. Nagulat si Ergi, hinawakan ang dibdib at lumingon, ramdam ang kakaiba. Tiniyak ni Ergi na sobrang linaw ng tubig, kaya kung tao yon, dapat nakita nila ang katawan. Nag-antay sila at naglaro pero walang lumabas. May isa pang grupo ang pumasok pagkatapos at wala rin silang nakita. Isa ba yung nagtatago o baka naman isang bagay na ayaw matagpuan? Si Michelle, solong ina, ay tumuli kasama ang anak sa Great Griswold Lodge sa Mason, Ohio, isang lugar na may mga kwento ng kakaibang karanasan mula sa ilang bisita at empleyado. Nagising si Michelle nang marinig niyang umiiyak at humihingi ng tulong ang anak niya. Pero mahimbing pala itong natutulog sa tabi niya. Pagkatapos, muli niyang narinig ang boses. Nagmumula sa madilim na banyo ang boses, tinatawag siya na parang may batang natatakot at humihiling na puntahan siya sa loob. Ang detalyeng ito ang dahilan kung bakit maraming nagsasabi na ito ay isang mimi, isang bagay na ginagaya ang mga pamilyar na boses para akitin ang isang tao. Maaring kalituhan, antok, alingaw-ngaw o suggestion lang ito. Pero isipin mong marinig ang anak mong tinatawag ka mula sa ibang kwarto kahit natutulog siya sa tabi mo. Pupunta ka rin ba sa banyo? Kung may video dito na nagpaiisip sa'yo, ilagay sa komento kung alin ang pinaka nakakakilabot at anong paliwanag mo. Isang ina at ang kanyang anak na babae ay nasa bahay, parehong kabado, habang sinusubukang hulihin ang isang napakalaking daga na pumasok sa kanilang labahan. Parang tipikal na nakakatawang tagpo, sigawan, nerbyosong tawa at si nanay na binubuksan ng pinto na hindi makatakas ang hayop. Pansinin mo dahil hindi ang daga ang nakakakilabot. Nahuli ko na. May isang napakalaking dambuhalang daga sa ating sala. Sa sala natin. Sa sala natin mismo ngayon. Diyos ko.
Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Nandun lang siya sa basket. Mama, kailangan mong kunin yon. Susubukan ko. Sa isang bahagi ng video, sa likod ng pinto sa ibabaw ng metal na lambat, may lumitaw na anyong parang ulo na nakadikit sa gilid, waring may nakasilip mula sa kabila. Ang makatuwirang paliwanag ay maaring anino, damit o kakaibang refleksyon, pero ang mas madilim na teora ay nagsasabing may iba pang nanonood sa kanya. Ano sa tingin mo yon? Kaya ito ang pasilyo kung saan nakita namin ng anak kong babae ang daga na dumaan sa pinto para sa pusa sa labahan. Sa hindi malamang dahilan, hindi talaga ako naging comfortable dito. Nararamdaman ko na hindi nakakagulat na may nakuha tayong kakaiba sa bintanang yon. Napakakakaiba at talagang nakakailang para sa akin. Pagkalipas ng ilang linggo sa parehong bahay, nagbahagi si Catalina ng isa pang video na kinuna ng anak niyang si Jason habang naglalaro ng laruan na kotse na may kamera. Pinapaikot ng bata ang laruan sa bahay habang hinahabol ang aso. Hindi niya akalaing makakakuha siya ng kakaibang bagay sa labahan. Pansinin mo ito, pagpasok ng kotse doon, may narinig na boses na tila hindi nanggagaling sa sinumang nakikitang tao. Ayon kay Catalina, wala nang ibang tao sa ibaba sa sandaling iyon. Posibleng interference ng mikropono, tunog mula sa ibang kwarto, o distorted na tunog mismo ng laruan. Kung yugnay sa figura sa pintuan, mas nakakatakot pakinggan ang supernatural na teora. Sa tingin mo, nakataon lang ba ang boses na iyon? Sa kaso ni Catalina, may detalye pang hindi napansin ng marami. Habang gumagalaw ang laruang kotse malapit sa pasukan ng mga alagang hayop, paulit-ulit na bumubukas at sumasara ang otomatikong pinto. Hanggang doon, maaring mukhang simpleng sira lang sa mekanismo, pero panuurin mong mabuti. Isang piraso lang ng karpet na pambata ang biglang tumilapon at bumagsak mismo sa harap ng pasukan. Ang kakaiba, yun lang ang gumalaw habang ang iba ay nanatili sa kanilang pwesto. Maaring hangin lang ang sanhin nito. Maaring gumalaw ang aso o mali ang pagkakalagay. Pero ramdam ni Catalina na hindi yon aksidente. Parang may nagtapon talaga ng piraso sa stroller. Tulad na nakikita mo, pag inihiwalay ko ito, napakatigas nito at basta na lang itong lumipad. Gusto kong isipin na ang lola ko yon dahil palagi siyang malapit sa akin at palagi kong nararamdaman na nasa paligid ko siya at pinoprotektahan ako. Sa tingin mo ba simpleng pisika lang yon o may kung anong sumusubok magpansin? Ang real estate agent na si Santiago Sanchez ay nagre-record ng house tours para sa kanyang channel, pero may isang property na talagang bumagabag sa kanya. Binalaan siya ng may-ari na huwag pumasok kung hindi kailangan dahil iniwan niya ang bahay matapos ilang buwang kakaibang pangyayari. Nagpasya pa rin si Santiago na pumasok para madokumento ito. Sinabihan ako, huwag kang pumasok. Pero kung gusto mong kunan ng video, pwede mong i-record ang video pero mag-ingat ka, huwag lumabas ka agad ng bahay. Halos maglalakas loob na akong pumasok. At ito ang video. Pagdating ko ron, agad kong naamoy ang matapang na amoy, napansin ang mga insektong nagkalat kung saan-saan at ramdam ang bigat ng paligid. Nasa kusina tayo, makikita mo kung gaano kabilis silang inalis lahat ng gamit para makaalis agad. Bukas lahat, hindi na sila bumalik sa bahay na ito. Ako? Hindi ko alam ang sasabihin pero makikita nyo pa rin gamit nila. Ang weird. Hindi nila ito kailanman kinuha. Ayokong lumayo sa pinto, totoo lang.
ang pamit dito. Di ko alam paano ito naging ganito sa maikling panahon. Isa sa mga napapansin ko ay may amoy na sobrang sama, parang bulok. Habang naglalakad siya sa bahay, halatang naiilang siya at doon nangyari ang mahalagang sandali. Pagkatapos mangyari yon, ayon sa kanila, may mga kakaibang bagay na nangyari. Pero sige, gusto ko talagang pumunta rito, mag-record ng video at makita, alam mo na, kahit konti, alam mo na lahat ng nangyayari dito sa bahay na ito. Di ako naniniwala, pero ito ang bahay. Napaka-interesante at Mas mabuti, sigurong umalis na ako sa bahay. Pero ulit, kung bibili kayo ng bahay, laging tingnan ang kasaysayan ng bahay, napakahalaga nito. Ayos ba? Saludo ulit. May upuan na biglang umuga mag-isa na parang walang humahawak. Maaring hangin lang yon, hindi pantay na sahig o ilusyon lang ng perspektiba. Pero sa amoy, marka, insekto at gumagalaw na upuan, maraming nanood ang nakaramdam ng kakaiba sa bahay na yon. Ikaw ba, magpapatuloy ka pa bang mag-record o aalis ka na agad sa sandaling yon? Sina Ben at Zach ay mga eksplorador mula Australia na medyo mapanganib ang estilo. Gumagawa sila ng mga sesyon ng Ouija sa abandonadong gusali, sa dilim, naghahanap ng sagot. At sa pagkakataong ito, talagang nakahanap sila ng mga sagot. Maghanda ka para sa sandaling ito. At higit sa lahat, huwag mong aalisin ang tingin mo sa pintuan ng pasilyo. Hindi pare. Hindi ko gusto to. Hindi pare. Ay Diyos ko. Hindi mali pare putik. Diyos ko. Hindi yan ko ang ritmo o kahit ano pa man. Diyos ko! Ay, Diyos ko! Jack! Ay, Diyos ko! Kuya, hindi ako makahinga! Anong ginawa natin? Lintek! Mahihimatay na ako! Santo Diyos. Grabe, naninginig talaga ako! Diyos ko! Sira na ang puso ko. I am bro. Putik. Yan ang pinunta natin dito. Yan ang pinunta natin, mga binibini at ginoo. Tinanong ni Ben kung may tao ba ron at itinuro ng puntero ng Ouija na oo. Pagkatapos noon, sabay-sabay na bumukas ang lahat ng blinds sa kwarto. Kusang bumukas ang pinto at kung titingnan sa dilim ng pasilyo, may napakaputlang muka na sumilip at tumitig sa kanila bago sila tumakbo sa takot. Laging nakakakaba ang magtrabaho ng gabing-gabi. Nasa isang gusali ng office sina Curtis at ang kanyang kasama na may reputasyong pinagbumultuhan nang bigla silang makarinig ng kakaibang ingay mula sa itaas. Nagboluntaryo si Curtis umakyat na lang kamera pero saglit lang ang kanyang tapang. Tingnan mabuti ang gilid ng pintuan sa dulo. Malimang lang one by one nelo kagul kano one kaway haino ka mga tabaneho kano. Sa pagsusuri ng video, nakita nilang may madilim na hugis tao na sumilip mula sa isang kwarto, tumingin kay Curtis at nawala agad ilang milisegundo bago siya pumasok. Ilang minuto bago yon, may isa pang aninong nagtago sa pasilyo. Maaring ito'y nang himasok na nakalusot at niloloko sila. Baka tunay na mga ligaw na kaluluwa ang mga ito na naipit dito. Ano sa palagay mo?
Si Antonio, isang investigador ng paranormal mula Peru, ay nagpasya pumasok sa isang lumang gusaling kolonyal na sinasabing isinumpa. Siya ay may dalang cellphone lang na ginagamit din niyang flashlight. Naging mabigat agad ang pakiramdam sa lugar pagpasok niya. Pigilan ang paghinga at tumingin sa bintana. Putsa. Hinawakan ko siya gamit ang bato. Hello? Hello? Galing sa kisame ang tunog. Mula sa kisame, nanggagaling ang mga tunog. Uy, naku! Hello? Hello? Naku! Hoy, hindi ako makito. Ang malaking bintana ay uminit at gumalaw mag-isa kahit walang hangin. Biglang napuno ang lugar ng mga bulong na hindi maintindihan at mahihinang nakakatakot na tawa ng bata. Pinakamasama ang nangyari nang makunan ng kamera ang maputlang anino ng bata sa dilim, kaya tumakbo si Antonio sa takot. Halika. 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 Ayaw niyang sumama. Kumusta? 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 Uy ka. Gusto mo bang makipag-ugnayan sa akin? Uy, hinila siya. Kinalatkat siya. Uy, kinalatkat siya. Kinalatkat siya, pare. Sabi ng mga nagdududa na paridolya lang, hangin o tunog mula sa labas iyon. Pero ayon sa naniniwala, totoong nabulabog niya ang mga espiritu at hinihintay na siya. Nag-post si Britanchuote7580 sa Reddit ng nakakakilabot na video na kinatakutan ng maraming tao sa buong mundo. At may dahilan ito, gaya na makikita natin mamaya. Ang video ay kuha sa isang mall sa kalagitnaan ng gabi, napakatahimik at walang galaw ang paligid. Ang mga nagbabantay noon sa mga kamera ng seguridad ay siguro nababagot at walang ginagawa. Pero nagbago ang lahat nang makita nila ang mga sumunod na pangyayari. Panoorin natin. Bigla na lang, makikita nating gumagalaw mag-isa ang dekuryenteng laruan sa mall pasilyo. Sinasabi ng gumagamit na posible ring problema lang ito sa baterya ng laruan at maaring ito ang dahilan kung bakit umiikot ito gaya ng nakikita natin sa mga larawan. Pero may ilan na di sigurado kung yun talagang dahilan. Naniniwala silang paranormal ang sanhi ng pangyayari. Sa ngayon, di pa alam ang pinagmulan ng kakaibang galaw ng laruan. Pero kahit na ito ay dahil sa sira ng makina o isang paranormal na nilalang na gusto pa ring maglaro, ang totoo ay nakakakilabot makita ang ganitong pangyayari sa gitna ng gabi. Perturbador. Kapag may iisip mo ang isang convenience store, malamang iniisip mo ito bilang isang lugar kung saan ka lang bibili ng mga pagkain na kailangan mo sa bahay. Mapapansin mo rin na kahit sa ganitong mga lugar, di ka pa rin ligtas sa mga nakakatakot na karanasan.
Ang video na ito ay in-upload sa YouTube ng isang lalaki na ang pangalan ay Christopher noong ika-27 ng Hulyo 2008. Sa mga larawan, makikita natin ang loob ng isang convenience store na matatagpuan sa isang lugar sa Connecticut. Normal lang nagsimula ang recording, isang ordinaryong gabi na biglang naging nakakatakot. Panoorin ang mga larawan. Sa video, makikita kung paano gumalaw ng kakaiba ang ilang bagay sa tindahan sa ilang segundo bago biglang natapos ang recording. Sa paglalarawan ng post, sinabi ni Christopher na napansin din ng may-ari ng tindahan ang kalagayan ng lugar kinaumagahan at agad na tumawag ng pulis. Iniulat ng pulisya ang insidente bilang hindi may paliwanag na tila isang euphemismo lang. Mukhang ginamit din ang lugar na ito para sa pagpupuslit ng RAM noong panahon ng pagbabawal sa alak. Hindi pa rin may paliwanag ang mga naitala ng security camera pero malinaw na may kakaiba at posibleng paranormal na nangyayari rito. Mapapapabilis ang tibok ng puso mo sa nakakakilabot na video na ito. Sa kuha ng security camera, makikita ang loob ng bahay ng pamilya sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik ang paligid pero biglang maririnig ang iyak ng isang munting bata mula sa kung saan sa bahay. Agad nakita ang ama ng bata na tumatakbo para tingnan ang nangyayari, ngunit may napansin siyang problema. Panurin muna natin ang mga kuha. Mukhang ang iyak ng bata ay hindi galing sa kanyang anak, kundi ang iyak na narinig natin ay tila nagmumula sa isang paranormal na entidad. Parang galing sa isang horror na pelikula ang video na ito. Hindi pa natin mapapatunayan kung totoo ang video pero siguradong mukhang totoo ito. At kung totoo nga, ang magagawa na lang natin ay ipagdasal na makaalis agad ang kawawang pamilyang ito sa bahay na ito sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay nakunan sa isang sira-sira at abandonadong mental asylum. Kahit na walang natagpuang nakakatakot, ang itsura ng mga pader na puno ng dugo ay talagang nakakabahala. At mapapaisip ka sa lahat ng mga kakilakilabot na bagay na maaring nangyari doon noong gumagana pa ang pasilidad.